Kaugnay ng isa pang testigo na nagpadala ng feeler sa NAPOLCOM para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sa Bungero. Kausapin natin si NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Boss Rafi, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa ating lahat. Apo, gaano po ka-credible yung isa pang posibleng testigo sa missing sa Bungeros case na sinasabi niyong nagparamdam na magsasabi ng mga nalalaman niya? Una, hindi ko pa nakakausap din itong maaring maging testigo na yung medyo nagpaparamdam. So, I cannot even give a comment dun sa kung siya credible o hindi. Kailangan mo natin makausap, kailangan natin makita kung ano talaga niyang sasabihin. Suffice it to say, Rafi, detalye, hindi ko rin maibigay sa'yo. Pero importante ito dahil merong ding dagdag detalye na lumulutang. At suffice it to say na welcome ang kahit na sinong tao na maari magbigay pa ng ibang detalye o susi sa ikalulutas na itong kasong ito. And would it be safe to say na meron siyang ebidensya na posibleng magdawit sa kung sino man yung sinasabi ni Patidongan? At ano po yung connection niya dito kay Dondon Patidongan? Totoo niyan, dun sa kwentong maabot sa akin, mukhang may connection eh. Pero yung detalye, patawarin niyo na ako. Ayokong pangunahan ng kahit na anong investigasyon man namin dito internally sa NAPOLCOM, investigasyon ng DOJ, ng PNP o ng NBI. Pero ang importante dito, may lumulutang, mukhang may mga taong gusto nang magsabi ng totoo, gustong ilabas ang kanilang mga nalalaman at welcome ito sa aming lahat dito sa DOJ man, PNP man, NBI man o sa amin sa NAPOLCOM kasi kailangan tayong magtulungan para malaman kung ano talagang ending dito sa pangyayaring ito. Pero habang hindi niyo pa po nakakausap itong posibleng testigo, kumusta po yung kanyang seguridad? Kayo po ba'y mag-o-offer na ng security sa kanya bago siya posibleng humarap? Totoo niyan, if he wants for us to secure him, of course, welcome. But I think mukhang safe pa naman siya dun sa kanyang kinalalagyan. Wala naman akong ganong vibe na nakukuha. Very creative kasi yung paraan ng pagpapabanggit sa akin ng detalye. Hindi ko rin makikwento sa'yo eh. Pero sabihin na lang natin na happy ako kung anumang creative means yun. Because at least people now are trying to give the truth and bring the truth out. Well, abangan na lang po natin yan. Sa inyo pong investigasyon, ano yung naging papel ng 15 pulis na idinamit naman po nitong si Patidongan? May nagbigay na po ba ng pahayag sa kanila at nasa custody na po ba sila lahat ng PNP? Ang alam ko, sabi ni Secretary of Justice, sila ay under restrictive custody. Ang alam ko, sila ay safe. In fact, happy ako na safe sila kasi ito kaparaanan na siguradong magbibigay sila ng kanilang mga counter affidavit o kaya answer dito sa National Police Commission. Tandaan natin, most likely the case will be filed here. Assuming na dito mapafile yun, kailangan pasagutin natin yung mga di umano'y involved na mga pulis. Hindi naman tayo para mag-condemn without knowing first kung ano ang isasagot nung mga pulis. No? So babalansin natin yung ebidensya dun sa nagko-complain, yung kanilang mga aligasyon at yung din sa sagot ng mga kapulisan bago tayo maglabas ng desisyon. May mga nag-volunteer na po ba maging state witness or welcome po ba sa inyo kapag kami lumapit sa inyo at magsasabing sila ay magiging state witness? Yung sa aspetong state witness, that is within the territory of the Department of Justice. Ayaw natin panghimasukan yan. Silang experts dyan. Pero of course, in fact, Rafi, yung channel ninyo ang naging meet para lumabas itong si alias Totoy. Kung meron pang ibang gustong lumutang dyan, kausapin kami. Kung kahit ibang ahensya gusto nilang kausapin at lalong-lalo na kung kami, welcome na welcome yan. At sana paratingin ninyo na any and all information about this case is welcome here in the National Police Commission. Ang importanteng anggulo dito, Rafi, is yung current na investigation that has been ongoing for the past 4 years. Umaandar yan pero yan yung criminal aspect of the case. Yung tinututukan ng NAPOLCOM dito, yung admin aspect of the case. Ito yung fitness ng pulis na maging pulis pa rin. So yun ang medyo nakakaligtaan at ngayon na sumasali na ang NAPOLCOM dito, we will be on top of it.
Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan.